Hi everyone! So nagbabalik na naman tayo sa ating segment, Tipid Ulam Serye. Yan, so ngayon magluluto tayo ng big chicken. Una, i-marinate muna natin yung ating chicken. So itong chicken na to, nilagyan lang natin yan ng asin. Yan, so kayo nang bahala kung gaano karami ang gusto nyong timpla. Pero since ito kasi lalagyan ko siya ng kalamansi, so medyo tinamihan ko yung asin niya talaga. Yan, so i-massage natin siya ng konti para ma-absorb ng asin. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating kalamansi. Yan, so mahilig kasi ako sa medyo maasim. Tapos ito, meron tayong oregano herb. Yan, so nakita ko lang yan dito, kaya ilagay na lang natin. Ito naman ay Italian seasoning. Nakita ko lang din siya dito. Kasi yung mga bake, iba may mga ganyan. So, trinay natin siya. Yan. Actually, ito, wala akong fina-follow na recipe, kundi experiment lang. Sinerch ko kasi kung ano yung magandang i-partner sa kalamansi. And then nakita ko, maganda pa siyang lagyan ng oregano. Eh ngayon, nakita ko may oregano pala ako dito. So, trinay ko. Yan. So, dinagdagan ko pa siya ng asin kasi nga medyo maasin yung kalamansi. So, i-marinate lang natin siya. At ngayon, nag-chop ako ng carrots kasi ilalagay ko siya dun sa ating ibibake na chicken. Yan. Tapos dinagdagan ko din ng sitaw. O, diba? Kakaibang combination. Yan, guys. So, kung ano lang yung makita ko sa bahay, ayun lang yung pinaghahalo-halo ko. Ito kasi hindi naman masamang combination ng carrots tsaka sitaw at tsaka healthy naman siya. So, trinay natin. Yan. So, tapos na tayo mag-prepare ng gulay. Lalagyan lang natin yung ating baking sheet na konting margarine. Wala kasi akong butter. So, kung ano lang yung available sa kitchen nyo, yung pagtsagaan nyo na lang. And so, after natin siyang nilagyan ng margarine, ilagay na natin yung carrots. Ilagay na rin yung sitaw. Yan. So, ilalagay natin siya dyan. And then, after nyan, ilalagay na rin natin yung ating chicken. So, lagyan muna pala natin ito ng konting asin. Yan. And so, preheated na itong oven ko. Ilalagay natin yung ating ibibake dyan, tapos waiting na lang tayo. So, ang ginawa kong setting dyan is yung 150 na temperature. Yan. And then, yun, niluto ko lang siya for 50 minutes. Matagal siya kasi gusto ko juicy yung manok. So, dapat mahina lang yung apoy. And ito na yung result. Try nyo guys, masarap naman siya.